Okay, sa oras pong ito ay tayo po ay mag-i-start na. At bago po tayo magsimula, personal ko pong iniimbitahan ang ating pong mga subscribers sa ating pong YouTube channel, sa lahat po ng ating mga followers at sa lahat po ng ating mga subscribers, saan man po kayo, panig ng ating bansa at kayo po lalo higit yung pong mga malalapit sa ating pong lugar ay kayo po ay amin pong iniimbitahan this coming February 23, 1 p.m. at sa ating pong anniversary at akin pong ilalagay dyan sa screen yung pong address para po makita po ninyo at hopefully kayo po ay makasama po namin at kayo po ay maging bahagi po ng ating pong anibersaryo na sama-samang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. At kung meron po tayong mga subscribers na natapat na kayo po ay nasa ibang bansa at umuwi, kayo po ay amin pong malugod na iniimbitahan upang makasama po namin kayo sa anibersaryo ng pasalamat ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At welcome po kayong lahat, mga kapatid, sa ating pong gawain sa lugar na ito. And then mga kapatid, inuulit ko po, tayo po ay mag-anyaya, tayo po ay magsama ng mga mahal sa buhay, mga kaibigan, upang sama-sama po natin i-celebrate ang kabutihan ng Diyos sa church na ito, sa Jesus Christ, the freedom and highly favored. Ating pong palakpakan ng Panginoon. Praise God. Okay, sa oras pong ito ay tayo po ay magsimula na. Handa na po ba kayo mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Sa oras pong ito ay makikita po natin in different religions. Iba't ibang klaseng paniniwala, iba't ibang klaseng tao sa buong mundo, especially po sa ating pong bansang Pilipinas. Lahat po ng tao, majority, ay tumatawag, nananalangin sa Panginoon. Lahat po halos, majority, kahit iba't iba ang religions, iba't iba ang beliefs, lahat po halos ay tumatawag sa Panginoon. Pero dito po makikita po natin, meron tayong mababasa sa Bible, sa Luke chapter 6 verse 46, ng Panginoon ay nagsalita. Kaya po ang topic natin sa umagang ito ay akin pong pinamagatang, Why do you call me Lord, Lord? Ito po ay sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Ito po ang sinabi niya sa Luke chapter 6, verse 46. And He said, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Yan po ay mismong lumabas sa bibig ng ating Panginoon that time na siya po ay nasa lupa pa. Habang kaharap niya ang napakaraming tao. Listen, my beloved brothers and sisters. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Kasi nga po, napakaraming tao dumadalangin sa Kanya. Napakaraming tao dumudulog sa Kanya. Pero sabi ng ating Panginoon, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Eh hindi naman ninyo ginagawa ang mga sinasabi ko. So, makikita po natin, ang meron lang po palang karapatang tumawag ng Panginoon, Panginoon, o Lord, Lord sa ating Panginoon, ay ang mga taong sinusunod, ginagawa ang sinasabi ng ating Panginoon. Wala po palang karapatan ang isang taong tumawag ng Panginoon, Panginoon sa ating Panginoong Jesus, the Son of the Living God, kapag hindi niya sinusunod, ipinamumuhay, ginagawa ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po sa umaga pong ito, makikita po natin kung sino-sino ang tunay at karapat-dapat lang tumawag ng Lord, Lord
sa makapangyarihan anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na napako sa krus more than 2,000 years ago ang nakalipas. Namatay, and after 3 days, muling nabuhay. At nung muli siyang mabuhay, nanatili pa ng 40 days sa lupa. And then after 40 days, siya po ay pumailan lang papuntang langit at natanaw siya ng kanyang mga unang alagad at ng mga unang mananampalataya na umaangat papuntang langit at siya'y nagbalik sa langit. At ang kanyang iniwanang salita sa John 14 verse 1 up to 3, sabi ng ating Panginoon, bago siya bumalik ng langit sa kanyang muling pagkabuhay, babalik ako sa aking Ama upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag nakahanda na ang mga tirahang inihanda ko para sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, babalikan ko kayo upang ipagsama ko kayo kung saan ako naroon ay paroroon din kayo. Kaya ito po yung ating pong pinaniniwalaan na ang tunay po nating sinampalatayanan ay ang ating Panginoong Hesus, the Son of the Living God, na isang araw siya'y muling babalik. At ang babalikan niya ay ang mga tunay na tumanggap at nanalig at sumusunod sa kaniyang kalooban. Kaya po, ito po ang inyong lingkod. Patuloy ko po kayong buong tiyaga na tinuturuan, hinuhubog, minomotivate ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang makapag-build, ito po ang makapag-i-enlight sa ating isip, makapagbubukas sa ating puso, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Na wala ko pong sawang itinuturo at ipinapahayag sa inyo. Sapagkat ito po ang makapag-build ng ating mga pananampalataya. Yung salita ng Diyos na ipinapahayag ko po sa inyo, itinuturo ko po sa inyo. At para malaman po natin kung ano ba yung mga inuutos, ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang may sabi. In the book of Luke chapter 6 verse 46, I repeat again, Jesus said, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Jesus said. Napakaliwanag po mga kapatid, na wala pong karapatang tumawag ng Panginoon, Panginoon. Ang bawat isang tao, in different religions, ano man ang kanyang pananalig, pananampalataya, pero sa kanyang pagtawag, sa kanyang pakikipag-usap, sa kanyang pananalangin sa Panginoon Diyos, ay hindi siya sumusunod. Hindi niya ginagawa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po napakahalaga. Napakahalaga po sa ating buhay na tayo po'y may tinatawag na personal devotion. Binabasa natin ang Bible. Nanonood tayo sa internet ng mga tagapagturo na tunay na tinawag at hinirang ng Diyos. And especially, yung Sunday, special po ito sa atin. Pansamantala po natin isinasara ang ating mga negosyo. Ating pong ikinuklose ang ating mga appointment. Hindi tayo tumatanggap ng kahit anong appointment o invitation. At tayo po ay nagpupunta sa lugar na kung saan tulad nito para maibalik ang pasalamat, maibalik ang papuri sa Diyos, and then after that, para mapakinggan natin sama-sama ang purong salita ng Diyos na kung saan sinasabi ni Lord, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon,
pero hindi mo naman ginagawa ang mga sinasabi ko. Okay, ano ba yung mga primary na task, command, o nais ng Lord na dapat nating gawin para tayo po ay maging qualified na talagang karapat-dapat na tumawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Tingnan niyo po, in reality, like for example, tayo po'y pumasok sa isang company, kumpanya na malaki. Tayo po'y kabilang sa employee ng isa pong malaking pabrika o kumpanya. Pero ito pong kumpanyang ito ay meron pong mga alituntunin na dapat sundin ng lahat ng empleyado. Pero pansinin niyo po, kapag halimbawa po tayo bilang empleyado ng malaking kumpanya at nilalabag po natin yung mga rules and regulation ng kumpanyang ito, sa tingin niyo mananatili po tayong maging empleyado ng kumpanyang iyon kapag tayo po'y nagdi-disobey sa rules and regulation ng kumpanyang iyon? Hindi po tayo mananatili. Tayo po ipapire out o paaalisin dahil hindi tayo sumusunod sa rules and regulation ng company. The same thing with our Lord. Ang Diyos ang karapat-dapat nating bigyan ng pinakamataas na paggalang, pagsunod, pagmamahal. At kaya nga sinabi niya, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Eh hindi niyo namang ginagawa yung mga sinasabi ko eh. So ibig sabihin, napakaraming tao tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Pero ang nakalulungkot, hindi naman siya sumusunod. Hindi naman niya ginagawa ang tunay na sinasabi at iniuutos ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord sa mga Pariseyo, sa kanyang salita, sa mga Pariseyo, tagapagturo ng kanyang salita, nakaputi. Ito yung mga Pariseyo nung araw, mga nakaputi hanggang talampakan ng suot. Puting-puti ang suot nila. Sila'y kumanalangin lagi sa front ng napakaraming tao. Gusto nila lagi silang binibigyan ng pagpupugay ng napakaraming tao. Laging taban nila ang kautusan. Pero ang sabi ng Lord sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos na ito, ng mga leader ng relihiyon during that time, sabi ni Jesus, kayong mga Pariseyo, kayong mga Saduseyo, para kayong mga nitso. Malinis sa labas, pero ang loob, bulok. Ang sakit po noon. Kaya nagalit po sa kanya mga Parisee, mga Sadducee, mga eskriba. Ito po yung mga tagapagturo, ito po yung mga leader ng relihiyon ng araw, na napakalilinis po ng suot, ng mga kasuutan. Pero, hindi sila tunay na sumusunod sa utos ng Panginoon. Kaya sabi nila, maganda kayong tingnan sa labas, pero ang loob ninyo bulok para kayong mga nitso. Tama, yung mga nitso po, libingan. Ang ganda po sa labas, nakapintura, napakalinis. Pero pag binuksan mo po ito, ang loob nito ay umaalingasaw na mabaho na mga kalansay. Ganun po ang sabi ng Lord. Kaya nagalit sa kanya ang mga Pariseyo, ang mga Sadducee. Kaya confirm ang tinitingnan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi po yung mga panlabas natin, kundi yung panloob natin. Yung pagsunod natin. Yung laman ng isip at puso natin. Ito po ang tinitingnan ng Panginoon sa ating lahat. Why do you call me Lord, Lord, and do not what I say? Ano nga ba yung mga gustong makita sa atin ng Panginoon kapag tayo tunay na tumatawag at sumusunod sa ating Panginoon? Number 1, why call me Lord? Do you trust me? Number 1 po na gustong-gustong makita ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao na tumatawag sa Kanya na nagsasabing, Panginoon siya, mahal siya, sinusunod siya, dapat merong tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Do you trust me?
Ang tao po, saan po nagtitiwala ngayon? Kayo po ang tanungin ko. Kapag may problema ang tao, ano ang unang pumapasok kapag nasa gitna sa ng matinding problema? Ano po ang unang pumapasok? Kayo po ang tanungin ko. Bigla pong may pinagdadaan ng problema, pagsubok. Ano ang unang pumapasok sa isip ng maraming tao? Ano po sagot niyo? Ano po? Panginoon o tao o si Bombay? Sabi ni Lord, tumatawag ka sa akin ng Panginoon, Panginoon. Nagtitiwala ka ba sa akin? Ang tunay pong hinahanap ng Diyos ay ang mga tunay na mananampalataya na lubos na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Testimony ko po sa inyo, nung tayo po magpasimula na magpagawa doon sa bagong church, yung tabang ko pong pera, alam ko pong kapos na kapos para maipatapos, para ma-restore yung church. At yung pangarap ko po, paglipat natin doon, magkaroon tayo ng mga sound system, mga mic na mahuhusay. Alam ko po na wala akong pambibili. Every time na matatapos po yung mga gumagawa, at sa umaga po pagising ko, katapos ko po mag-pray doon sa kwarto ko, pagbaba ko po dito po ulit ako mag-pray. At ang huli ko pong destinasyon na lugar para manalangin, kapag gising ko po ng umaga doon po sa bagong church natin, sa ibabaw po ng stage. Sa umaga at pagkatapos magtrabaho ng mga tao na araw-araw ko po na nakakatuwang doon at gumagawa po sila. Pagkatapos umuwi po sila, sasampo na po ako doon sa stage, sa likod. Ang lagi ko pong panalangin kay Lord, Lord, gusto ko po ang iyong templo ay magkaroon ng bagong mga branded, mahuhusay na mga gamit na speaker, mic, at marami pa pong iba para ma-enhance ang aming pagsamba tugtugan para sa inyo. Sabi ko kay Lord, ayan po, naririnig po yan ng Lord, di ako pwede magsinungaling. But sa sarili ko po, wala po akong kakayahan ngayon. Sabi ko kay Lord, umagat gabi po ito. Pero nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Sa iyo ko nagtitiwala, hindi sa tao. Hindi po ako lalapit sa mga kaibigan kong mayayaman. Hindi po ako lalapit sa mga kilala ko pong mga Koreano. Hindi po ako lalapit sa kahit kaninong Kristiyano para humingi ng tulong pinansyal. Ikaw po, Lord, ang lalapitan ko lang. Nagtitiwala ako, naniniwala ako, na walang bagay na mahirap sa iyo. Sapagkat ikaw ang may sabi ng Lord. Jeremiah 32 verse 27. Sabi ng Lord, ako ang Diyos ang lumikha ng lahat ng may buhay sa ibabaw ng mundo. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kinilaim ko po yun. Kinakausap ko po ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Sinabi niyo po, Lord, is anything too hard for you? Kaya naniniwala ko, Lord, ikaw ang magpo-provide nung pinapangarap ko po sa paglipat po namin sa lugar na ito. Umagat, hapon po yun. Lagi ko po siyang kinakausap. Through prayer na may pagtitiwala. And praise God, inarant yun ng Diyos. Isang araw, tumawag po sa akin ang isa ko pong subscribers from Antipolo. Pastor, nabalitaan ko po, napanood ko po na kayo nagpapagawa ng church. Ano po ang kulang dyan? Sabi po ng ating isang subscribers. At isang araw, pumunta po sa ng personal dito hanggang alas 2 ng madaling araw. Kami po yung nagse-sharing at siya po yung kauna-unahan kong naipag-pray.
na mananampalataya sa ibabaw po ng stage na yun. Sa pagitan ng 1:00 at 2:00 ng madaling araw, silang mag-asawa, kasama ang aking buong pamilya, kami po inanalangin, nagpupuri, doon po sa ibabaw ng stage natin lilipatan sa anniversary. Dinarant ng Diyos yung aking panalangin sa Kanya. Sa sarili ko, wala akong magagawa. Pero sinabi ko sa Kanya, hindi ako lalapit sa kahit kaninong tao na mga kaibigan kong mayayaman. Ngayon po, madaling lumapit. Kung mahilig kang lumapit sa mga politiko dahil malapit na ang alala. Amen. But never ko pong naging ugali na lumapit po sa mga politiko. I-invite natin sila pero never tayong manghihingi sa kanila. Ang mas maganda, yung mga leader ng mga ating bayan na ito, sila po yung ating ipanalangin. Sila po yung ating istamahin, iparamdam ang paggalang at respeto sa kanila, but never tayong hihingi ng tulong sa kanila. Pero, kung sila ay tutulong, walang bagay, hindi masama. Pero yung tayo po ang magsisimula para humingi ng tulong, hindi po yun mangyayari kasi meron tayong provider, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ito po isinishare ko po sa inyo bilang isang testimony. Kung tayo nagpipray sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos, nakikipag-communicate sa Diyos with belief, magtiwala tayo doon sa ating hinihingi kahit napaka-imposible, walang bagay na mahirap sa Diyos. Kaya sabi ni Lord, why call me Lord? Do you trust me? Tumatawag ka sa akin ng Panginoon, Panginoon. Eh wala ka namang lubos na pagtitiwala sa akin. Matapos mong dumulog sa akin, humingi ng tulong, pero nakikita ko ang puso't isip mo. Wala kang lubos na pagtitiwala sa magagawa ko sa iyong buhay. Kapag nakita ng Diyos na buong buo ang ating pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, mamamangha ka, magugulat ka, igagrant yan ng Diyos. Amen. Alam ko po sa inyo, maraming hindi naniniwala na mabibili natin yung lugar na ito. Kasi 32 million. Pero ayan po ang Diyos. Alam niya yung puso't isip ko. Kini-claim ko. Napaka-imposible, pero posible sa atin Diyos na ipagkaloob sa atin ang lugar na ito. Alam ko po, marami sa inyo nag-aalinlangan. Baka yung iba nga po sa inyo, i-ahente pa to sa iba. Hindi kayo naniniwala na hindi yan mabibili ni pastor. Hahanap ako ng ibang bibili nito. Pero ang aking pananampalataya, gabit araw ko po itong ipinagpipray sa Lord. 3 taong ko na pong mahigit na iniiyak sa Lord ang lugar na ito. Hindi ko problema kung saan ako hahanap ng pambili. Sapagkat ang Diyos kong pinaglilingkuran, nothing is impossible with Him. Ang kailangan lang natin maniwala tayo sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ang kailangan lang natin manampalataya tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari. At iyan ang gustong-gustong makita ng Diyos sa ating lahat. Maniwala tayo sa mga bagay na hindi pa nagaganap. Maniwala ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Sapagkat yan ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Yung naniniwala ka sa magagawa ng Diyos. Tumanaw lang po kayo sa langit. Sinong matalinong tao, sinong makapangyarihan tao ang kayang magladlad ng langit? Sinong makapangyarihang bansa na magtulong-tulong ang kayang humukay ng buong karagatan sa buong mundo? Sinong very powerful na tao ang kayang lumikha ng langit na magbibigay ng araw at liwanag sa araw? At maglilikha ng buwan kapag gabi? Wala. Wala pong po pwedeng gumawa nun. Maliban sa Diyos na hindi nakikita na ating sinasampalatayanan, pinapupurihan, at pinaglilingkuran. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Napakarami pong great example sa ating paligid na hindi kayang likain ng tao, pero isang salita lang ng Lord naganap at nangyari. Bakit hindi mo kayang paniwalaan ang Diyos na ating nakilala at tinatawagan sa mga bagay na napaka-imposible, pero posible kapag ang Diyos ang gumalaw at kumilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito po yung mandato ko sa inyo, na patuloy pong patibayin, patuloy pong patatagin, patuloy pong palakihin ang iyong pananampalataya na gaya po ng aking pananampalataya. Kundi man po, maging kasing laki ang aking pananampalataya mo sa pananampalataya ko, pero ang mahalaga po, lumaki po yan at tunay kang magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos na buhay. Kaya sabi ni Lord, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, hindi ka naman nagtitiwala sa akin. Ano po ang sabi ng Bible? Jeremiah 17 verse 5, sabi po ng Diyos, sinabi ni Yahweh, o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, susumpain ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Sino po makakaranas ng sumpa na mula sa Diyos? Yung mga taong matapos maranasan ang kapangyarihan, kabutihan at himala ng Diyos, pero binaliwala siya, tumalikod, namuhay muli sa mundong masama. Kalabitin niyo po yung inyong katabi. Sabihin mo, kapatid, huwag ka nang tatalikod. Nasumpungan mo na ang Panginoon. Magtuloy-tuloy ka na. Amen! Bakit po? Kasi si Satanas, tuso. Alam niyo po ba, paglabas niyo palang mamaya sa lugar na ito, pwede ka na niyang akayin sa sabungan. May sabong mamaya dito sa gilid. Ganyan po kahusay si Satanas. Paglabas mo pa lang dito, pwede ka nang akayin. Gagamit siya ng mga ahente niya. Halika, sumabong muna tayo. Halika, uminom muna tayo. Ganong katuso si Satanas. Pero tandaan niyo po, sabi ng Diyos sa kanyang salita, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Ang pinakamasakit pong maranasan ng isang tao, yung ngayon nag-aapoy ka, very active ka, grabe yung pagsunod mo sa Panginoon, pero isang araw dumating sa buhay mo, dumating sa buhay ng bawat isa, nawalan ka ng gana, nawalan ka ng panahon para sumunod sa Diyos at nagbalik ka sa dating makamundong gawain. Pero sabi ng Diyos, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Kaya magiging miserable ang buhay ng isang taong nakasumpong ng kabutihan, na dating maapoy, dating mainit, dating seryoso, na sumusunod, naglilingkod sa Diyos, pero dumating ang panahon, nagbalik po sa magulong buhay, nagbalik po sa bisyo. Mararanasan po niya ang curse ng Diyos. Mawawalan po sa nakatiwasayang kapayapaan, kagalakan, magiging mabigat ang kanyang buhay. Bakit po? Kasi may sumpa. May sumpa. Kasi nga po, yan ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of Jeremiah 17 verse 5. Pero ang bawat isang nagpapatuloy, ang bawat isang tapat na sumusunod sa Diyos, mararanasan ang biyaya at highly favor mula sa Diyos sa ating mga buhay. Amen! Makakaranas po tayo ng highly favor sapagkat yan ang pangako ng Panginoon. At nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Napakahirap po na yung ating tiwala nasa tao. Pero sa Diyos, kulang ang ating pagtitiwala. Pero kapag natutunan po natin magtiwala sa Diyos, mamamangha ka, magugulat ka, maiiyak ka. Mga bagay na imposible pero mararanasan mo sa iyong buhay. Ganyan po, napakamakapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Praise God. Yan po yung Diyos nating sinasamba sa lugar na ito. Praise God. Diyos na hindi nakikita. Diyos na walang anyo. Diyos na walang itsura.
Pero yung kanyang presensya, kapag naranasan mo kapatid, tatayo ang balahibo mo, makakaranas ka ng kapayapaan, kagalakan, at mababago yung buhay mo, sapagkat yan ang Diyos na bumabago ng buhay, nagpapala at nagbibigay ng kalakasan at kapayapaan. Ang Diyos na ating sinasamba, pinaglilingkuran sa lugar na ito. Hallelujah. Praise God. Jeremiah 17 verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Sino po yung mga taong mapalad? Yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Sino po yung mga pagpapalain? Yung mga taong laging umaasa sa Diyos. Pero yung mga taong tumatalikod, yung mga taong ayaw maniwala sa magagawa ng Diyos, nasa ilalim ng sumpa. Kaya makikita po ng tao sa ating kapaligiran, napakalayo po ang difference ng sitwasyon ng buhay ng isang taong totoong nagtitiwala sa Diyos, ng isang taong totoong sumasamba sa Diyos na buhay, ng isang taong totoong naglilingkod sa Diyos na buhay, sapagkat yung pagpapala, yung biyaya ay mararanasan po ng bawat isang tunay na nagtitiwala at sumusunod sa Kaniyang kalooban. Saan matutulad ang isang taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos? Jeremiah 17 verse 8, saan matutulad? Tulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisa na ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Inihalin tulad ng Diyos ang isang tao na titiwala sa Kanya sa mga puno na nakatanim sa tabi ng batis, na kahit dumating ang tag-init, ang kanyang ugat ay nakaugpong doon sa tubig. Hindi matutuyo, hindi mangunguluntoy ang kanyang mga sanga at patuloy na mamumunga kahit may tag-init, sapagkat ang kanyang ugat ay nakaugpong sa daluyan ng tubig. Ganito ang mangyayari sa mga taong tunay na nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Church, we need to trust our Lord. Magtiwala tayo. Magtiwala tayo. Maniwala tayo na walang bagay na mahirap sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila na tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo pero hindi mapapagod. Lalakad ng lalakad pero hindi manghihina. Ito ang mararanasan ng mga taong tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi mapapagal, hindi mapapagod, hindi hihinto, hindi tatalikod, bagkus patuloy at patuloy at patuloy hanggang tumatagal sa harap ng Diyos. Magpapatuloy ng buong lakas, buong inam, buong katapatan, sapagkat yan ang dulot sa isang taong nagtitiwala sa Diyos. Matutulad sa isang agila na kahit merong malakas na unos, malakas na hangin, sinasagupa ng agila yung unos na ito. Sapagkat ganong katibay, ganong kalakas yung kanyang bisig, yung kanyang pakpak. At kaya niyang taasan pa yung malakas na unos. Narito yung malakas na unos, pero kaya niya sagupain yan at pumailan lang pa siya, sapagkat iyan ang isang malaking katangian ng agila. Pero sinabi ng Diyos, ginamit niya ang agila sa bawat isang taong tunay na nagtitiwala sa Kanya ay magpaparang agila. Lilipad ng lilipad. Kahit may mga unos, kahit may mga hangin, kahit may mga bagyo, pero hindi kayang patrasin, hindi kayang patalikurin. Magpapatuloy na buong lakas, buong inam, sapagkat iyan ang dulot ng isang taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Tingnan nyo nga po yung inyong kapatid, yung katabi nyo. Eye to eye contact. Ano yan? Para bang agila yan? O parang sisiw? Ha?
Tiyakin nyo kung parang agila yung kapatid nyo na yan. At talagang matindi ang pagtitiwala niya sa Panginoon Diyos. Kapag wala po yung pagtitiwala, para po yung kantonis lang. Amen. Walang pakpak, hindi makaangat. Kailangan mga kapatid, palakihin natin, patibayin natin ang ating pagtitiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ang may sabi sa kanyang salita, Isaiah 40 verse 31, magpapara tayong agila. Walang bago. Lilipad ng napakatayo. Kayang sumagupa sa mga unos, bagyo at malakas na hangin. Hindi mapapagal, hindi mapapagod. Yan ang dulot ng mga taong totoong nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Give the best clap offering for the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Next point. Why do you call me Lord? Do you have fear on me? Sabi ni Lord, bakit tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon? Meron ka bang takot sa akin? Ang gusto pala ng Lord sa mga taong tumatawag sa Kanya bilang Panginoon, sa mga taong nananalangin sa Kanya, dumudulog sa Kanya bilang Panginoon siya, makakita sa ng mga tunay na taong may takot sa Kanya. Alam niyo po, ang dulot po ng takot, pag takot tayo sa Diyos, takot tayo na hindi sa first priority. Takot tayo na hindi siya unahin. Bakit? Kasi alam natin ang ating Panginoon ay hindi malulugod at hindi matutuwa kapag siya ay hindi natin ipine-first priority sa ating mga buhay. Tanawin nyo nga po yun yung mga katabi. Takot ba yan sa Lord o mukhang takot sa asawa niya? Amen. Sabi ni Lord, bakit tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon? May takot ka ba sa akin? Sino nga ba ang tunay na dapat nating katakutan? Sabi po ng Luke 12 verse 5. Luke 12 verse 5, sabi po ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Sabi po yan ng Panginoong Hesus. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Napakaliwanag po. Ang sabi ng ating Panginoon, ang dapat nating katakutan ay yung may kapangyarihang magtapon sa impyerno ng mga kaluluwa ng tao. May kapangyarihan magtapon sa impyerno ng bawat isang kaluluwa. At ang sabi po dyan sa Luke 12 verse 5, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Wala tayong dapat katakutan, mga kapatid. Pare-parehas lang tayo mga tao. Hindi tayo dapat matakot sa kapwa natin. Habang tayo gumagawa ng mabuti, tapat at sumusunod sa Diyos, wala tayong dapat katakutan. Ang nais ng Panginoon, sa Diyos lang tayo dapat matakot. Kaya sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, matakot tayo sa Diyos kapag dumating sa point ng buhay natin, binabaliwala na po natin siya. Matakot po tayo sa Diyos sapagkat hindi na po natin siya first priority. Yun po nakatatakot na maranasan ang buhay ng isang tao. Yung nagagawa mo ang maraming bagay sa buhay mo, pero ang Diyos, wala ka nagiging panahon, yun po ang nakatatakot. Sapagkat ang Diyos po'y Diyos na mapanibog huing. Seloso po ang Diyos. Ayaw na ayaw po niyang meron tayong mga bagay sa buhay natin na higit nating pinapahalagahan, higit nating binibigyan ng oras, panahon, kaysa sa Kanya. Kasi po, alam niyo po ba, yung mga bagay na lubos nating pinapahalagahan na yan, kapag nakita yan ng Diyos na ito, dito nakapokus yung ating oras, panahon. Isang araw, kayang-kaya niya po yung bawiin sa ating mga buhay. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Bahay mo, na pinaganda mo, inubusan mo ng milyon, pero araw ng linggo, hindi mo maiwanan. Kasi natatakot kang baka mapasok na magnanakaw, yung bahay mo napakaganda,
Kaya hindi mo sa maiwanan pag araw ng linggo. Kapatid, matakot ka. Kasi yung bahay na napakaganda na pinaganda mo, hindi mo yan napaganda dahil sarili mo lang. Lahat ng mga biyaya at pagpapala, kaya mo napaganda yan dahil sa biyaya ng Diyos. Pag-aaral mo, kaya hindi ka makapag-commit sa Lord, kaya hindi ka makapag-serve sa Lord, sinasabi mo nag-aaral ka. Kapatid, ang lakas at karunungan mo mula sa Diyos. Kaya ako believe sa mga estudyante, sa mga kabataan na kahit mahirap mag-aral, mahirap mag-thesis, pero iba ang ibinibigay na panahon sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam nila, yung karunungan nila, yung kalakasan nila, yung buhay nila, hindi kanila yon, mula yun sa Diyos. At karapat dapat lang unahin, ibalik ang papuri, ang pagsunod sa Panginoon. Bilib ako sa mga may negosyo kahit napakalakas, isinasara pagkalinggo. Bakit? Sapagkat naintindihan nila mula Lunes hanggang Sabado, sobra-sobra na ang biyaya na ipinagkaloob sa kanila. Yung linggo, ilang oras lang dapat ibalik para sa Diyos. Amen? Bilib ako sa mga Kristiyano na marunong i-prioritize ang Panginoon. Sapagkat nakatatakot isang araw na makita ng Diyos sa buhay natin, hindi na pala ang Diyos ang ating priority. Hindi na pala si Lord ang ating priority. Marami na palang bagay sa buhay natin na tayo ay pinaprioritize, hindi na pala ang Diyos. Kaya ang sabi ng Lord, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon? May takot ka ba sa akin? Kaya mga kapatid, ang nais ng Lord, tayo tunay na magkaroon ng takot sa Diyos. Buong puso. Ano nga ba ang mangyayari sa isang tao nagpasimulang magkaroon ng takot sa Diyos? Proverbs 19 verse 23. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan, ligtas sa kapahamakan. Ang tunay pong may takot sa Diyos, may tunay na paggalang at pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po, ang totoo pong may takot sa Diyos ay may matinding paggalang at pagsunod sa Diyos. Kung totoo pong iginagalang natin ang Diyos at sinusunod ang Diyos, siya po lagi ang first priority sa ating mga buhay. At kapag tayo totoong gumagalang at sumusunod sa Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Napakasarap po na maranasan ng isang mananampalataya ang meron po sa totoong kapayapaan. Peace of mind, joy, contentment. Sapagkat maraming tao nagkakamal lang sa lapi. Maraming tao narito na po sa posisyon, pero hindi masiyahan. Ang gusto pa rin po tumaas ng posisyon. Hindi masiyahan. Ang gusto pa rin po tumaas ng posisyon. Walang kasiyahan. Walang kakontentuhan. Pero mapalad ang isang taong tunay na may takot sa Diyos sapagkat kung ano ang meron siya ngayon ay sobra siyang laging na-overwhelmed. Hindi siya halos makapaniwala sa mga bagay na maliliit na bagay na meron siya pero siyang-siya siya. Napakasaya niya, may kapayapaan siya. Bakit? Sapagkat yan ang dulot sa isang taong may takot sa Diyos. Ano man ang meron siya, naluluha sa lagi na ito'y pinagpapasalamat niya sa Diyos. Napakahirap po dumating sa buhay ng isang tao na napakarami na pong biyaya na meron siya pero wala pa po siyang kasiyahan. Yun po nakatatakot na maranasan po ng isang tao na napakarami na pong pagpapala na meron siya pero hindi pa rin po niya ma-appreciate ang Diyos. Pero napakapalad po ng isang tao na sa bawat bagay na maliit na pinagkakatiwala sa kanya ng Panginoon, lagi isang naluluha, lagi isang naiiyak sapagkat ipinagpapasalamat niya sa Lord John sapagkat alam niya yun ay biyaya mula sa Diyos. Amen? Yun yung po napakasarap na maranasan, mga kapatid, na lagi po tayong meron pong kakontentuhan. Spirit of contentment, spirit of peace of mind, joy.
Lagi tayo dapat maging masaya. Huwag mong hahanapin yung mga bagay na wala ka. Kapatid, ipagpasalamat mo sa Diyos kung ano ang meron ka ngayon. Kasi pag hinanap natin yung mga bagay na wala tayo, at nakikita mo sa kapwa mo, mawawalan ka ng kapayapaan, mawawalan ka ng kasiyahan, mawawalan ka ng kakontentuhan. Kung ano ang meron lang tayo ngayon, lagi mong ipagpasalamat sa Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Papalaki po yan. Kaya kung ano man ang meron tayo ngayon, masiyahan ka. Naalala ko po nung araw, dami ko sasakyan, dumating sa point na isang motor na pakarag-karag ang aking ginagamit. Sabi ko sa Lord, habang aking nag-visitation, nagba-Bible study, gamit ko po yun. Naranasan ko po magpasalamat sa Lord. Sa meron o wala, hindi na bago yung aking kakontentuhan sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi na bago yung paglilingkod ko sa Diyos. Sapagkat iyon ang gusto ng Panginoon. Naglilingkod ako sa Lord, naranasan ko. Nang ulam naming buong pamilya, isang noodles, yung sabaw sa amin, yung laman sa mga bata. Nag-serve ako kay Lord. Ang pangako ni Lord sa bawat isang maglilingkod sa Kanya, pagpapalain niya, hindi niya pababayaan, pero naranasan ko, naglilingkod ako sa Diyos. Dati kung may negosyo, naranasan ko nung ako yung mag-full time sa Lord, noodles yung ulam namin. Sabaw yung sa aming mag-asawa, yung laman sa mga bata. But never nabago yung aking prinsipyo na magpasalamat, manalangin, ipagpasalamat kung ano yung nasa hapagkainan. Ito po yung gustong makita ng Diyos sa atin. Yung pagiging masunurin, mataas na paggalang, anuman ang sitwasyon sa buhay. Sapagkat mapapatunayan talaga natin, tunay ang ating pagtawag sa ating Panginoon at pagkilala sa Kanya. Hindi lamang sa mga bagay na meron tayo, kundi sa mga bagay na nasa loob natin na ipinagpapasalamat natin. Sabi ni Lord, why do you call me Lord? Lord, do you follow me? Bakit tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon? Sumusunod ka ba sa akin? Ito po yung isa sa napakatindi na hinahanap na qualification ng ating Panginoong Hesus. Sa bawat isang taong tumatawag sa Kanya, sa bawat isang taong nananalangin sa Kanya. Sapagkat napakaraming taong tumatawag sa ating Panginoon, pero walang tunay na pagsunod sa Kanya. Nasa nguso lang, wala sa puso. Hindi totoo ang pagsunod. Balat kayo. Pero sabi ni Lord, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Sumusunod ka ba sa akin? Sabi po ng Lord sa Matthew chapter 7, verse 21, Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sabi ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin na nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian sa langit ng aking Ama. Hindi lahat. Sino lang po ang papasok sa langit? Siya po ang may sabi, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Yung tangi lang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang makapapasok sa langit. Church, ito po ang dahilan kung bakit patuloy ko po kayong tinuturuan, hinuhubog sa lugar na ito. Para makita po natin, maunawaan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos Ama
na dapat nating sundin. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama sa langit ang papapasukin sa langit. Walang specific religions na binanggit ang Bible na siya lang ang makapapasok ng langit. Taliwas sa napakaraming tagapangaral, taliwas sa marami mga leader ng different religions na itinataas ang kanilang kanya-kanyang grupo, relihiyon o sekta na sila lang daw ang maliligtas at makapapasok sa langit. I tell you, my beloved brothers and sisters, ang paniwalaan natin ay hindi tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang paniwalaan natin ay ang bugtong na anak ng Diyos. Siya po ang may sabi, ang ating Panong Jesus, the Son of the Living God. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Church, kaya kung bakit every Sunday tayo po nagkikita-kita sa lugar na ito, iniutos po yan ng Panginoon. Sa lumang tipan pa lang. 6 na araw kayong gagawa. 6 na araw kayong magtatrabaho para sa inyong mga ikabubuhay. Pero yung 7 araw, yung isang araw, ipangilin nyo ito para sa akin. Yan po ang dahilan na isang matinding utos ng Diyos sa lumang tipan pa lang. Merong 7 araw ang isang linggo. 6 na araw tayong binigyan ng authority na maghanap buhay, magtrabaho, gawin ang ating pong mga dapat gawin. Pero, yung isang araw dapat para kay Lord. Kaya tayo po ngayon, every Sunday, narito para ibalik ang pasalamat, ibalik ang papuri, parangalan siya, sambahin siya, sapagkat yan ay isa sa utos at kalooban ng Diyos. Amen. Kung doon pa lang po, sasablay tayo. Doon pa lang po, babaliwalay natin kahit linggo na, naghahanap buhay pa rin po tayo. Kahit linggo na, nagkukumahog pa rin po tayo. Parang sinasabi natin, kulang yung binigay na biyaya ni Lord mula Lunes hanggang Sabado. Linggo na, araw ng pahinga, pero nakukuha nating unahing mamasyal sa iba't ibang lugar, pero nakakalimutan nating unahin, pasalamatan, sambahin ng Diyos. Yan sabi ng Lord, yung mga sumusunod lang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang papapasukin sa langit. Hindi lahat ng tumatawag. Mga kapatid, walang specific religions na binanggit ang Panginoon sa Bible na sila lang ang makapapasok. Ang binanggit ng Panginoon, yung mga tunay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, mapalad tayo kung bakit tayo ngayon narito, kung bakit tayo nagbigay ng panahon, at kung bakit tayo patuloy po nag-aaral ng kanyang salita para patuloy po nating maintindihan kung ano ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Worth it, sapagkat sa mundong ito, temporary lang po tayo sa mundong ibabaw nito. Lahat po tayo ay may pupuntahan. Ang lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay may pupuntahan sa huling panahon. Matthew chapter 7 verse 13 to 14, sabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, ngunit makipot at makitid ang daang patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang nakasusumpong doon. Yung maluwang at malapad na daan, napakarami ay nandoon tumatahak. Pero yung makipot at makitid na daan, papunta sa buhay na walang hanggan, papunta sa langit, kakaunti lang. Pero dito, napakarami ang tumatahak. Pero yung palang maluwang na pintuan na yun at malapad pundaan, ang dulo po nun, kapahamakan. Pero yung makitid at makipot na pintuan, papunta sa langit, sa buhay na walang hanggan.
Mapalad po kayo, mapalad po tayo lahat, sapagkat tayo po ngayon ay nakapasok sa makipot at makitid na daan. Huwag ka nang lalabas, huwag ka nang lilihis. Bakit? Ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan. Kung bakit ka ngayon narito, ating palakpakan ng Panginoon. Sama-sama po tayo magpatuloy. Sama-sama po tayong tumahak sa makipot at makitid na daan. Alam niyo po ba yung pintuan na makipot? John chapter 10 verse 9, sabi ni Jesus, "Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas." Amen. Sabi ng mga tagapagturo na bulaan, umanib kayo sa aming relihiyon, sa aming samahan. Kasi kapag hindi kayo umanib sa aming relihiyon, mapapahama kayo. Mali po. Ang tunay pong aral na dapat natin pasukan ay yung sinabi ni Jesus. Sinabi niya sa John 10:9, "Ako ang pintuan, ang sino man pumapasok sa akin ay maliligtas." John 14 verse 6, sabi ni Jesus again, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko." Kaya po mga kapatid, bilang pastor niyo, ang aking pong itinuturo na aral ay hindi mula sa akin, kundi mula sa ating Panginoon na nakatala po sa banal na kasulatan. Kaya sisiguraduhin ko po sa inyo mga kapatid na lahat kayo na ngayon ay narito at nanampalataya sa ating Panginoon bilang inyong pastor, ang aral ko po ay hindi mula sa akin, kundi mula sa ating Panginoon. At tayo po ang merong tinatawag na assurance of salvation. Palakpakan natin ang lahat. Mapalad po tayong lahat. Kaya yung mga mahal nyo po sa buhay, mga kapatid, pilitin nyo po na ipag-pray sa Lord, idulog sa Lord, lahat ng inyong mga mahal sa buhay, inyo pong patuloy na akayin dito po sa tamang pananampalataya, sapagkat tayo po ay nasa tamang pananampalataya. Hindi po ito relihiyon, kundi relasyon sa ating Panginoon na ang dulot ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Tayo po ang mayroong karapatan na tumawag sa ating Panginoon.